Magandang umaga mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito naman ang inyong lingkod ngayon at mag-usap-usap tayo dito sa pagkahuli ng ating Pastor Kibuloy. Mga kapatid, malinaw na ang aking kalooban, ang aking pag-iisip, ubos ang aking bulsa, wala nang panglod kasi sa kakapanood nitong mga balita nitong mga vlogger natin na hindi magsabi ng totoo. Sabi nila nahukay na daw si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, marami dyan talaga. Kaya sa kakasunod-sunod ko, ako na pordoy, wala na ko'y kwartag panglod ngayon. Nandito ko ngayon sa bahay ng aking pinsan. Nakikikunik lang ako ng wifi dito kasi napurdoy ko, mamaya na ko uwi sa bukid. Pwede dahil lang sa kapanood sa inyo sa mga ginagawa ninyo, mga balita, thumbnail nga katakot-takot na thumbnail na mayroong naka-thumbnail doon na may hukay doon at doon na hukay si Pastor Kibuloy. Pastilan kung ako'y Pastor Kibuloy, di kumutira anang hukay. Doon ko nalaman sa balita sa Isiminay na totoong pagbalita na yun pala ay sumurinder. Mayroon pa dyan na nagsabi na nahuli. Iba yung nahuli at sumurinder. Sumurinder pala si Pastor Kibuloy. Hindi yun hinuli na huli. Malaking pagkakaiba yan, yung nahuli at yung sumurinder. Ayan mga kapatid. Hindi ko lang sabihin kung saan sumurinder. Na pastilan agoy na unsa na maing tao na yung pagkadugaya na maing tao na kalot-kalot, hala, ikot-ikot, pastilan, wag yun, badakti. Wag yun makuha, wala yun mahuli. Pastilan. Anggay. Sa naman na karon. Ito ang nakakalungkot. Tandaan ninyo mga kapatid. Iyon ang nakakalungkot. Ang ating abogado ni Pastor Kibuloy ay mag-file ng katakot-takot na kaso doon sa mga kapatid natin, mga pintre. Tandaan ninyo mga kapatid, pag nakasuhan tayo sa ombudsman, ang paningil dyan sa retirement natin. Kasi bago tayo magretiro, kukuha tayo ng clearance sa ombudsman. Pag hindi ka nabigyan ng clearance sa ombudsman kasi may nakabinbin kang kaso, ang serbisyo natin na 30 years, 32 years sa atong serbisyo ay napakasayang. At sigurado ko hahanapin niyo si attorney. Yun lang mga kapatid ang nakakalungkot. Nakakalungkot lang yan, pero pag-iwanan natin yan. Dito tayo mag-focus sa mga nagbabalita na puro kasinungalingan. Biro mo kapatid, ubos yung aking pinagpira ko sa kakalon. Kasi gawa nitong pinapanood ko talaga yung nangyayari diyan sa Davao sa paghuli ni Pastor Kibuloy. Ngayon pala, mga balita, tingnan ko kagad kasi nandoon na thumbnail doon na huli na daw. Ganun na daw, huli na daw. So, tinitingnan ko agad. Yung pala kasinungalingan, hindi pala totoo yun. Buong mga kapitbahay ko sa amin sa bukid, inis na inis sa. Alam niyo, maraming nainis talaga sa inyo. Sa pinagagawa niyo. Dapat magbalita kayo ng maayos. Itong ating mga vlogger na hindi nag-ayos ng balita, ang daming nainis. Sa totoo lang, balita
chika tayo, kaya lang tayo, mabalita tayo. Kung anong content mo? Nagbabalita ka. Hindi ka magpabayas-bayas na one-sided ka na may kinakampihan ka. Huwag ka magkapi-kampi. Ibalita mo buong katotohanan. Yan ang inihintay ng mga tao. Hindi nang hintay ang mga tao sa mga kampi-kampi ninyo. Kasi ang mga tao nakakaalam na kung sino ang dapat. Magkalisorbe ako. Bukas, magkalisorbe ako dito sa aming lugar. Ang panaway, kailan ba yung eleksyon sunod taon pa, no? Malapit na. Kaya ngayon, magpabanguhan na kayo ng todo. Pabango na yung todo. Kita na natin ang ano dyan. Pagkalisorbe tayo, kung sino ang napupusuan ng mga tao. Ulitin ko, lahat na nagbabalita, payo ko lang sa mga kapatid nating mga vlogger na gusto siguro na tumaas yung kanilang views. Huwag nyo isipin ang views niyo. Isipin nyo makabalita tayong maganda para sa ating mga kababayan ng sambayan ng Pilipinas. Kapatid, yun lang. Konting puna ko lang doon sa ating mga nagbabalita ng mga kasinungalingan at naubos yung aking pira sa kakalod sa tindahan, 50-50 sa Smart, para makalod lang ako, para makapanood ako dyan sa inyo. Kasi anong signal sa bukid? Wala nang signal ng bukid na yan. Puro lang na ibon lang yan na ano dyan. Ayaw kapatid, yun lang. Maraming salamat. Huwa!